Anong ano bang may tutulong natin dito sa sunod-sunod na pag-atake ng mga cybercriminal? Parang nanghahamon sila sir, no? Oo, sa atin, no? Na halos lahat na lang pinasok. Talagang hinahack lahat ng mga websites ng pamahalaan. Opo nga po, Sir Aljo. The timing is suspect that marami ho ang pag-atake niyan. Pero we have to understand din po, Sir Aljo, na most of the things that are happening right now, meron din bandwagon effect na yung iba naman nananamantala lang na after makita itong mga leaks na to or yung mga hacks na to, sinasabi ho nila na na-hack din nila yung ganitong particular na ahensya ng gobyerno kahit hindi naman ho talaga. Yung mga data na pinufloat ho nila are from hacks from way back po. Oh, ang sabi ng House of Representatives, yung cybersecurity protection daw nila parang barong-barong. Parang shanties. Ano ba, nagkulang ba tayo, sir, sa security, firewalls, dagdagan? Kasi napakalungkot eh. Pag na-hack, tayo na ngayon ang pagsabihan, oy, baguhin yung password ninyo, mag-ingat kayo sa mga hacker. Dapat kasi, safe na tayo. Once na mag-rehistro tayo sa online portal ng mga government agencies, safe na tayo. Dapat ang mga concerned government agencies na ang maglagay ng mga firewalls or security sa kanilang mga database. Tama ho ba? Tama ho. Pero maganda ho yung pinupunto nyo, Sir Aljo. Yes, sir. Maganda rin ho talaga na maintindihan ng ating mga kababayan na yung pangangalaga, pag-maintain, pag-secure ng mga individual ICT infrastructure at saka mga websites natin ay nakalodge ho or ang pangangalaga nito ay nasa individual na ahensya. Maganda ho sana bago sila makapag-procure, masabi ho nila sa amin na kung ano ipoprocure nila. Then, after that, kami, give ng technical advice whether maganda ho ba yung plano nila, would it be cyber resilient, whether is it forward-looking, would it address the concerns ng mga individual ahensya na ho na to. Okay, a recommendation nga nila ninyo yata sa House of Representatives dahil nahack ang kanilang website, yung pong pag-update ng kontrata, cybersecurity license, supplies, and equipment. So parang hindi pa updated talaga ang mga ito dyan sa House of Representatives. Tama ho ba, sir? May mga lapses may mga pagkukulang ho do sa sistema do sa system ng House of Congress. Pero na after ho natin makapag-conduct ng VAPT natin, yung vulnerability assessment and penetration testing natin, na-identify natin ho yung mga weak points nila at nagpapasalamat naman ho kami na they are trying to mitigate it in accordance do sa mga recommendations ng DICT. May naapektuhan bang sensitive information sa panghahack sa website ng House of Representatives? Sir Aljo, sa unang pagsusuri at sa unang pag-aaral ho namin, nakita namin ho na ang nangyari hong pag-infiltrate or ng cyber incident ho sa House of Representatives is just a mere defacement ng kanilang website. Alterations ng mga data that are lodged in there, yung mga committee hearings yung mga schedules po. Pero patuloy pa rin ho yung pag-aaral namin. Siyempre pag nakapenetrate, inaaral namin na baka may exfiltrate na sensitive data or whatever data that may be from the House of Congress website po. Okay. Malaking pondo ba ang kinakailangan po dito, sir, so far? Meron ba kayong estimate dyan na ganito kalaki talagang pondong gagamitin natin at simulan natin kagad para sa ganun ay maprotektahan ng lahat ng mga database ng pamahalaan laban sa mga hacker? Kung sa pondo ang pangangailangan, medyo malaki-laki ho. Kasi kailangan natin in terms of the skills and qualifications of the men and women and the executives here in DICT, wala ho tayong kakulangan dyan. Okay. Ang kakulangan ho natin is the tools that we need for the systems that we have to procure po para ho maprotektahan initially yung databases at saka yung cyber infrastructure ng pamahalaan. At mas importante doon, makapag-training tayo agad-agad ng mga cybersecurity experts. Uulitin ko, dahil sila ang may pangangalaga dyan, kailangan yung mga taong nangangalaga dyan are well-equipped and well-trained for the task. Parang
parang testing lang, no? Oh, they are just testing our vulnerability. Pero pwede natin masabi, no, na maghanda tayo sa worst case scenario kung hindi natin ayusin kaagad itong sistema. Actually, Sir Aljo, maganda ho yung puntong nire-raise nyo ngayon. Opo. Kasi we have to remember, this is not an isolated, nor is it specific to our country, yung incident yung nangyayari ho na to. This is an emerging and evolving cyber threat that is happening worldwide. Ang mga extreme examples ho nito are in Montenegro and Albania, where the catastrophic effects resulted in the crippling of basic services ho ng gobyerno. So hindi sila talaga nakapag-function. At sa pinaka-extreme naman ho, even yung financial institutions ho, nakikripple ho nila. Okay. Sige po. Maraming salamat. Yes, sir. Go ahead po. Go ahead po. Ano po yun? Kasi para lang ho to emphasize, Sir Aljo, Opo. even para yung concrete example, even the war between Ukraine and Russia are being waged now in cyberspace. So lahat nabanggit natin, Sir Aljo, these are real life concrete examples of the possible extent ng damage ng cyber attacks, and the importance ho sana na we as a country beef up our cybersecurity and resiliency rin ho.